Ang unyon ay maaaring malunod sa dugo kaya't hindi maaaring hingi ng monghe ang kamay ng bata sa kasal. Ayaw talaga ng bata na ibigay ang kanyang kamay sa matandang lalaki, ngunit ang matalim nitong tingin ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Inilahad niya ang kanyang kamay sa matanda kahit hindi niya nauunawaan kung bakit niya ito ginagawa. Bigla na lang hinawakan ng matanda ang kanyang kamay at sinimulang suriin ito ng mabuti, ngunit wala siyang masamang intensyon. Sinabi ng monghe na walang masamang kahulugan ang paghawak sa kamay ngunit kailangan niya ito para mag-check. Mabilis na sinuri ng matanda ang gusto niyang malaman at tinawag ang bata na isang tunay na sinungaling. Maliwanag na nakumpirma ng banal na espada na nagsasanay nga ang bata gamit ang espada. Totoo ito, ngunit sinabi ng bata na wala siyang ibang alam. Hindi naniwala ang monghe sa bata, iginiit niyang hindi lang espada ang alam nito, kundi pati ang 100 Steps of the Divine Feast, at ang teknik ng finger jar. Sigurado ang monghe na dumaan ang bata sa mga pangunahing kaalaman tulad ng pagpapalakas ng katawan at pagpapalago ng isipan. Tinanong ng monghe kung paano malalaman ng bata ang teknik ng katawan at isipan, ngunit hindi ito inaamin. Iginiit ng bata na hindi siya pamilyar sa mga teknik na ito at kaunting kaalaman lamang ang mayroon siya sa 18 pangunahing galaw. Tumanggi ang monghe na maniwala na hindi pamilyar ang bata sa teknik ng pagpapalago ng isipan. Nakita ng monghe ang paggalaw ng espiritual na enerhiya sa pulso ng bata, at nang mahuli niya ito, agad niyang binitiwan. Malumanay ang boses ng bata, na tila mas mukhang monghe pa kaysa sa monghe mismo, ngunit iginiit pa rin niya na ang pagsasanay ng espada lamang ang kanyang alam. Hindi naniwala ang banal na espada at tinanong kung ano ang pangalan ng sinasanay na estilo ng espada ng bata. Sumagot ang bata na alam niya ang teknik ng White Tiger Training Sword. Napansin ng banal na espada na hindi niya kilala ang teknik na ito. Humiling siya sa bata na ipakita ang teknik. Nagalit ang monghe, paano mo mahihiling yun sa batang ito? Tinawag niya itong tunay na walang hiya at idinagdag na maaaring magdulot ng pagkawasak ng tahanan. Ipinagdiinan ng monghe na hindi walang dahilan kung bakit inaakusahan ng mga tao ang matatanda ng pagkahumaling sa espada, dahil lumalaban sila ng hindi iniisip ang iba at umaasal ng labis ayon sa kanilang edad. Ngunit hindi tumutol ang batang Panginoon at handa siyang ipakita ang kanyang kakayahan na ikinagulat ng monghe. Inisip ni Duan na wala itong halaga at hindi niya kailangan ng espesyal na espada para magpakitang gilas. Pagkatapos, nagkaroon ng maikling katahimikan sa pagitan nila. Biglang tumawa ng malakas at may kalupitan ang banal na espada na naging hindi mapakali. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong paligid at tunog nito ay tila kakaiba. Hindi maintindihan ng bata kung bakit ito tumatawa, kaya tila kainahinala. Ngunit pagkatapos, sinabi ng banal na espada na tama si On. Hindi mahalaga kung naroroon o wala ang espada, gusto lang niyang makita ang espada ng bata, ngunit nagpa siya na hindi pa tamang panahon. Hindi maintindihan ng batang Panginoon ang nangyari, ngunit mukha itong isang pagkakamali. Naisip ng monghe na ang batang ito ang nag-iisang tao na nahuhumaling sa espada at wala nang dahilan para umasta ng ganoon sa bahay. Naiinis si An sa mga nakatatanda, pagod na siya at gusto nang umalis, ngunit pinigilan siya at hindi siya basta-basta pinayagang makaalis. Pagkatapos, humarap ang banal na espada sa monghe upang ibigay ang matagal nang hinihingi ng monghe, at dumating siya mula sa hindi kilalang lugar. Hiningi na ng matanda na alisin ang bagay na yun at ngayon ay nagsimula siyang igiit ito. Sinabi niya sa bata na makakakita siya ng isang kahon na gawa sa kahoy sa sulok at inutusan siyang dalhin ito. Muli, si An ay tila tinatakbuhan upang kunin ang isang bagay, at muling nagbiro ang matanda na huwag siyang makabasag ng kahit ano. Pag-alis ng bata, tinanong ng monghe ang banal na espada kung talagang gusto niyang ibigay ang bagay na yun sa batang ito dahil marami na siyang dala. Ngunit kumbinsido ang banal na espada na yun ang kinakailangan at hindi madaling ingatan ang bagay na yun. Bahagyang sumang-ayon ang monghe. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si An na may daladalang kahon na gawa sa kahoy. Binuksan ng banal na espada ang kahon at nakita ang isang kumikinang na bagay mula sa loob. Sinuri niya ang nilalaman nito at sinabi sa bata na dalhin ito. Tinanong ng bata kung ano yun at sinimulan niyang buksan ang kahon. Maingat na pinanood ng monghe ang kanyang reaksyon. Nang buksan ni An ang kahon, nakita niya ang isang magandang espada na binalot sa isang hindi maipaliwanag na tela. Sinimulan niyang tanggalin ang balot nito, hindi mapigilan ang kanyang pag-usisa. Sa wakas, nang tuluyan niyang makita ang espada, isang magandang bagay ang lumitaw na kamangha-mangha sa paningin.
Hiniling ng banal na espada na bunutin ng bata ang espada. Habang binubunot ni On ang espada, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na kapangyarihang umaagos mula rito. Habang hawak ang espada sa kanyang mga kamay, bamalat ang kilabot sa kanyang balat. Hindi pa siya nakakakita ng maraming espada sa kanyang buhay, ngunit sa ganda ng aura sa paligid ng talam, malinaw na hindi ito ordinaryong espada. Sinabi ng banal na espada na tinatawag itong West Sun. Para makuha ito, maraming bagay ang isinakripisyo ng banal na espada. Nagtataka si On kung bakit ibibigay ng matanda ang isang napaka-prestihiyosong espada sa kanya, ngunit para sa matanda, ito ay simbolo ng kanilang pagkikita at isang alaala ng sagot na hindi niya malilimutan. Hindi maintindihan ng bata kung bakit ibibigay sa kanya ng matanda ang napakahalagang espada na walang malinaw na dahilan. Ngunit tila hindi nagbibiro ang matanda, may hindi komportableng pakiramdam sa pagitan nila. Huminga ng malalim si On at itinago ang espada dahil naramdaman niyang hindi niya ito kayang tanggapin. Humingi siya ng paumanhin sa matanda at ipinaliwanag na hindi niya kayang kunin ang espada. Hiniling ng monghe sa bata na huwag tanggihan ang espada at tanggapin ito dahil maaaring magbago agad ang kanilang isip. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong makahawak ng ganoong klaseng espada. Gayunpaman, naniniwala si On na walang mabuting dahilan para tanggapin ang regalo at hindi niya ito nararapat. Sa kanyang palagay, isang napakadelikadong bagay iyon na maaaring makasugat ng iba dahil sobrang talas. Para sa kanya, sapat na ang isang simpleng kahoy na espada. Narinig ng banal na espada ang sagot ni On tungkol sa kahoy na espada, ngunit binigyang diin na naibigay na niya ang espada sa bata at hindi nagbago ang kanyang desisyon. Pinilit ng bata na ibalik ang espada sa lugar nito. Ayaw niyang kunin ito. Matapos magpasalamat, nais na lang niyang umalis, iwanan ang lahat. Ngunit muli siyang pinigilan at muli siyang pinansin. Hiniling ng banal na espada na alalahanin ng bata ang matalim na talam mula sa kanyang alaala. Kung aalis siya ng walang espada, malaki ang magiging pagkadismaya niya, at hindi ito pwedeng hayaan. Nakaramdam ang bata na tila wala na siyang mapupuntahan. Sa wakas, pumayag siya at sinabing, "Sige." Pagkatapos ay umalis siya. Napansin ng monghe na talagang gaman ang loob ng banal na espada at sa wakas, magsisimula na ang mga kapanapanabik na bagay. Tinanong ng matandang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng monghe. Ipinunto ng monghe na marahil wala talagang naintindihan ang matandang lalaki at basta na lang ito nakaupo at nanood. Pagsapit ng hating gabi, natagpuan ng batang Master On ang kanyang sarili sa lugar ng pagsasanay. Sa lugar ng pagsasanay, humarap siya sa isa sa mga bata at sinabi ang isang pangungusap na hindi niya lubos na maisip. Parang biro lamang ang dating nito. Hindi makapaniwala ang bata na nagsasalita ang mga martial artist gamit ang mga espada. Hiniling niyang patunayan ito at ipakita kung ano ang ibig niyang sabihin gamit ang kanyang espada. Sumapit ang madilim na gabi at napunta tayo sa isang panahon kung saan ang isang batang siyentipiko ay naglalakad sa lungsod sa gabi. Habang naglalakad, iniisip niya ang mga sinabi sa kanya, at hindi niya lubos na maintindihan ang ibig sabihin nito. Lalo siyang nababahala sa mga salita ng banal na espada na nagsabing dapat bamaling ang bata sa kanyang alaala. Sigurado ang bata na ang dakilang martial artist ay hindi magsasabi ng walang kwentang bagay, ngunit hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito. Sa kanyang isipan, inisip niya ang mundong nais niyang makamtan at makita sa pamamagitan ng sining ng White Tiger Training Sword. Ngunit dahil walang halaga ang espada sa alaala o pagpapanatili, inisip niyang matututo siya ng bago kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsasanay ngayong araw. Pagdating niya sa lugar ng pagsasanay, nakita ng siyentipiko ang batang nakita niya noong nakaraang pagkakataon. Dumating ng mas maaga ang batang master at tila hindi natulog dahil buong sigasig siyang nagsanay. Hindi mapipigilan ang sigasig ng batang ito, hindi niya pinalalampas ang kahit isang pag-eehersisyo. Kitang-kita ito, ngunit sa laban na ito, ginamit niya ang isang atake na nagpapahiwatig na may kakaibang nangyayari. Habang pinapanood siya, napansin ng batang master na masyadong naiistorbo ang bata ng mga ekstrang kaisipan, dahilan kung bakit hindi niya lubos na maipaliwanag ang sarili at hindi makapag-concentrate sa kanyang espada. Maganda ang kanyang mga galaw, ngunit hindi perpekto. Inobserbahan ng batang siyentipiko ang bawat galaw nito, napansin niyang masyadong mainipin at nakatuon sa bilis, parang hinahabol ang hangin kaysa bigyang pansin ang tamang pamamaraan. Nagpasya si On na sabihin sa kanya na ang pagiging mabilis ay hindi nangangahulugang pagmamadali. Nang marinig ito, nagulat ang bata sa lugar ng pagsasanay,
hindi maintindihan kung sino ang nakikialam sa kanyang pagsasanay at ano ang eksaktong sinabi. Napagtanto ni An na aksidente niyang nasabi yun ng malakas at nakaramdam siya ng pagkailang. Sa sandaling yun, tinapat ng mandirigma ang kanyang malamig na espada at inulit ang mga salitang narinig kahapon. Kung may anumang punaang siyentipiko, ipaabot ito sa harapan niya. Naglakas loob si An at sinabi na masyadong nakatuon sa bilis ang kanyang sining sa espada. Laging may katahimikan bago ang bagyo, at kahit ang malaking alon ay tumitigil kapag ito'y tumataas ng napakataas. Kalma ngunit maingat na tumugon ang batang nasa lugar ng pagsasanay sa mga salitang ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang martial artist kung kaya ba niyang patunayan ang kanyang mga salita gamit ang espada. Matalino ang kanyang tanong dahil dapat magpakita ng kasanayan ang sinumang nagtuturo. Mabilis na sumagot ang batang siyentipiko na kaya niyang patunayan ito, at hindi niya napansin ang dalagang tahimik na nanunood ng lahat ng nangyayari. Naroon ang isang babae na tila ramdam mula sa malayo. Napansin ng siyentipiko ang kanyang presensya. Dumating siya hindi lang dahil nasa maganda siyang kondisyon kundi pati na rin upang batiin ang batang master na si Park Jin, na ikinatuwa namang makita si Lady Morang, bagaman hindi gaanong tuwa ang naramdaman. Ngayon ay nalaman ng siyentipiko na ang pangalan ng babae ay si Lady Morang. Masayang binati ni Lady Morang ang batang master at ipinakilala ang sarili bilang kinatawan ng pamilya Morang. Napagtanto ng batang siyentipiko na tama ang kanyang hinala at ipinakilala rin ang sarili bilang si Anyang, sinabing ikinagagalak niyang makilala ang babae. Tinanong ng dalaga kung ano ang ginagawa niya rito ng maaga. Sumagot ang batang nagsasanay na sinusubukan lamang niyang matuto mula sa siyentipiko dahil hindi niya ito kayang gawin ng mag-isa. Ano man ang mga pangyayari, hindi tatanggihan ng mga mandirigma mula sa Timog Dagat ang pagkakataong matuto ng bagong bagay kung pahihintulutan ng batang mandirigma. Kalma siyang magpapatuloy sa kanyang gawain. Ngunit habang tumatagal, lalong humigpit ang tensyon sa pagitan nila, at kakaiba ang pakiramdam. Iniisip ng siyentipiko na baka galit sa kanya ang batang ito. Sinabi ng dalaga na huwag masyadong mag-alala tungkol sa sinabi ni Young Master Park Jin, dahil malamang hindi pa niya sila nakita mula kagabi. Marahil ito'y nangyari noong pambungad na laban at naulit na naman. Napagtanto rin ng dalaga na parang larong pambata lamang yun. Naisip ng dalaga kung paano posible na sabihin ang ganoong bagay sa isang taong laging sumusuporta sa Marima Union. Pagkatapos, tinanong ng dalaga kung ang iskolar na kasama ng mga tao mula sa North Sea Ice Palace ay siyang ang nakita niya sa West Lake. Totoo ba yun? Habang inaalala ito sa kanyang isipan, kinumpirma rin ng siyentipiko ang kahalagahan ng detalyeng ito. Sumang-ayon ang dalaga sa sinabi ng batang lalaki kanina, na talagang nakatuon lamang si Young Master Park Jin sa bilis. Naisip ni An, Diyos ko, naririnig nila ako, dahil akala niya ay sinasabi niya ito sa kanyang isip, ngunit naririnig pala siya mula sa malayo. Pagkatapos, nagpa siya ang dalaga na tanungin kung pwede ba niyang marinig ang ibig sabihin ng mabilis na espada mula kay Young Master. Nagsimula si An na ipaliwanag na walang ibig sabihin yun dahil isa lamang siyang iskolar na nagbabasa ng mga libro. Pero kung ganoon, bakit siya nagtuturo kay Young Master Park Jin? Nakuha ng dalaga ang atensyon ni An sa kanyang magandang ngiti, hanggang sa hindi na niya alam kung paano tatanggihan ito. Sinubukan niyang iwagayway ang kanyang mga kamay upang mapalayo ang sarili sa sitwasyon. Naiintindihan niyang wala ng atrasan, ito ang kanyang paniniwala. Sa kahit anong paraan, hindi sinubukang hatulan ni Wong si Young Master Park Jin. Ipinaliwanag niya na hindi mahalaga sa kanya kung ang espada ay mabilis o mabagal, ang pinakamahalaga ay ang layunin ng pagpapanday ng espada. Patuloy siyang nagsasalita tungkol sa daloy ng espada, ang tamang sandali at lugar kung saan dapat tumama ang espada. Ang mabilis na espada ay isang paraan lamang upang mapadali ang daloy ng espada. Maingat na nakikinig ang dalaga sa kanyang mga salita, kahit na parang malabo ang ilan sa kanyang mga sinasabi. Ngunit sa kabila nito, nasurpresa pa rin siya. Nang magsalita ang iskolar tungkol sa kahalagahan ng kaliwanagan sa sining ng espada, hindi niya talaga nasabi ng eksakto ang gusto niyang sabihin, pero ang kanyang espiritu ay parang naliwanagan. Biglang naputol ang kanyang pagsasalita ng dalaga. Napansin ng siyentipiko na ang ngiti ng dalaga ay parang kahawig ng isang taong nakikilala niya. Pareho ang kanilang mga ngiti. Naisip ng dalaga na ang mga salitang yun ay nagpapaalala sa kanya ng ibang tao, bagamat ang siyentipiko ay nagpakita ng sarili sa ibang paraan. Iminungkahi ng iskolar na baka iniisip ng dalaga ang isang lihim na sulat mula sa pinuno ng pamilya Morang,
At kung babasahin niya ito, tiyak na mauunawaan niya. Ngunit may isang bagay pa rin na hindi naiintindihan ng dalaga. Dumiretso siya sa lugar ng pagsasanay matapos marinig ang opinyon ni On, at ngayon gusto niyang marinig ang pagsusuri niya sa kanyang kasanayan sa espada. Kahit ayaw makisali ng siyentipiko, napansin ng dalaga na hindi naman talaga siya nagsasalita at nag-isip kung manunood lang siya kay Young Master Park Jin. Namangha ang dalaga sa pagiging inosente ng iskolar, dahil karaniwan ng mga tao mula sa malalaking paaralan ay mataas ang tingin sa sarili. Naiintindihan niyang bawal ang pagsasanay sa harap ng mga estranghero, pero kung basic fencing lang, wala namang masama. Inilabas ng dalaga ang kanyang espada at nagsimulang iwagayway ito. Kinuha niya ang battle stance na karaniwan niyang ginagamit sa mga duelo. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at umiikot na parang lotus. Kahanga-hanga ang kanyang mga teknik at resulta ng pagsasanay. Nakatingin lang ang batang master sa kanya, labis na naaakit sa kanyang kahusayan, hindi makapaniwalang makalagpas ang tingin mula rito. Siya ay namangha sa kagandahan at kasanayan ng dalaga. Dahil dito, bumalik siya sa hapunan, naupo sa mesa, at hinubad ang kanyang sombrero, na pagtanto niyang hindi siya nag-ensayo. Sa kanyang palagay, ang dalaga ay parang isang bulaklak, ang kanyang posture ay parang tahimik na luna, at iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang isang babaeng napakahusay sa paggamit ng espada. Samantala, kadalasan ay nagsasanay ang binata sa gabi, at iniisip ni On kung gaano kalaki ang galit nito sa kanya, bagaman hindi niya lubos na nauunawaan ang ugali nito na tila ayaw sa kanya. Hindi siya maaaring manatili na lamang na nakaupo. Gayunpaman, mahalaga ang napagkasunduan nila sa gabi, sa ilalim ng buwan. Nagkasundo silang magkita sa neutral na lugar. Dumating ang batang mandirigma sa itinakdang lugar. Agad niyang naramdaman na nagtatago ang siyentipiko sa di kalayuan. Nagtago si On sa likod ng isang puno habang hawak ang kanyang mga espada. Biglang sumigaw si Park Jin mula sa South Sea School, hinihiling na lumabas na ang siyentipiko. Tumugon siya sa kanyang sulat at sabik na naghihintay sa pagkikitang yon. Labis na nag-aalala si Park Jin tungkol sa nilalaman ng sulat at inutusan siyang ipakita kung sino siya, sino man siya, dahil madilim na at hindi siya makilala. Maya-maya, naramdaman ng batang lalaki ang enerhiya nito at sinabi na mas mabuting lumabas na siya bago siya atakihin. Hindi nagtagal, lumabas na mula sa mga anino ang batang master, tanda ng kanyang espada. Itinutok niya ang talam ng kanyang espada kay Park Jin. Pareho nilang napagpasyahan na walang silbi ang pakikipag-usap sa sitwasyong yun. Isang makinang na espada ang humarap kay Park Jin, ngunit hindi niya maunawaan kung saan nagmula ang ganoong bilis at lakas na tumama sa kanya.